In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang araw po sa lahat. My name is Roxanne Bigpid, and ang topic ko po today is about the perpetual virginity of Mary. The perpetual virginity of Mary is one of the four Marian dogmas. Dogmas are required belief, whereas many other established beliefs are doctrines. A dogma is a fixed doctrine that is unchangeable and must be followed by all. The perpetual virginity of Mary is expressed in three parts: in her virginal conception of Christ, in giving birth to Christ, and her continuing virginity after His birth. Mababasa po natin yan sa CCC 396 at 510. Nahahati po sa tatlong katotohanan ang pagiging birhen ni Inang Maria. Una, virginity before birth. Wala pong tutol ang ibang sekta dyan dahil mababasa po natin yan letra por letra sa Biblia. Ikalawa, virginity during birth. Basahin po natin sa Isaiah 7 verse 14, kaya nga ang Panginoon na rin ang magbibigay sa inyo ng tanda. Tingni, maglilihi ang birhen at manganganak ng lalaki at tatawaging Emmanuel. Hindi ba kapag ang isang babae ay nanganak ay hindi na birhen? Opo, tama po yon sa karaniwang babae. Ngunit hindi sa kaso ng mahal na birhen. Kung nagawa po ng Diyos na mabuntis si Maria na isang birhen, sa tingin po ba ninyo ay imposible na gawin din ng Diyos na panatilihing birhen si Maria pagkatapos niyang manganak? Basahin po natin sa Ezekiel 44 verse 2, pinto ang daan, pinasukan ng Panginoon, masasara at hindi mabubuksan. Ano po ba ang pinto na tinutukoy dyan? Hindi naman po maaaring ang pinto ng langit yan dahil ang anghel po ng ating Diyos ay dyan po dumadaan, kaya yan po ay hindi nasarado at hindi ang Panginoon lamang ang dumaan doon. Ngunit ang sinabi po sa talata, ang Panginoon lamang ang dumaan. Sa Job 3 verse 10, sapagkat hindi tinakpan ang mga pinto ng bahay bata ng aking ina o ikinubliman ang kabagabagan ng aking mga mata. So, sa Biblia po pala ay ginamit din na termino ang salitang pinto para sa bahay bata ng isang ina. Ang tinutukoy po na pintong magsasara at hindi magbubukas ay ang pintuan or ang womb ng ating Inang Maria, na ang tanging Panginoon lang pong dumaan doon at hindi na po yon magbubukas pa. Posible po ba na magawa ito ng ating Panginoon? Maaari po ba siyang pumasok sa pinto nang hindi ito nagawa po niya na pumasok sa pinto nang hindi nabubuksan? Maaari po ba niya gawin na lumabas sa pintuang yon nang hindi rin nabubuksan?
basahin po natin sa John 20 verse 19 or 26, dumating si Jesus nang nakapinid ang pinto. Ano daw po? Dumating si Jesus, nakapinid ang pinto, nakasara ang pinto. So, nagawa niyang pumasok sa pinto nang hindi ito nabubuksan. Ano po ba? Ang last po, ang third ay virginity after birth. Mahaba-haba po yan. Marami po silang tutol dyan. Discuss ko po yan mamaya. Ngayon po, define mo po muna natin kung ano yung meaning ng virgin. Ayon po sa Webster Dictionary, virgin is a person who has not had sexual intercourse. So, wala po palang kinalaman ng hymen sa pagiging birhen ng isang babae as long as wala pang karanasan ang isang babae, karanasang sexual, siya ay matatawag pa na virgin. Yung iba po kasi ang sinasabi nila na kapag daw po ang isang babae ay nanganak na, ay masisira na ang kanyang hymen. So, hindi na daw po siya maaaring tawagin o hindi na siya maiituring na isang birhen. Gusto ko lang din pong linawin na ang hymen po ng isang babae kapag po ito'y nanganak na, hindi po ito nasisira. Ito po ay nai-stretch or nagagasgas lamang po. May paliwanag din po ang isang obstetrician gynecologist na si Dr. Roser tungkol sa hymen. Ayon po sa kanya, first, not everyone's hymen looks the same, and some women are born without one. So, kung ang hymen lamang po pala ang magiging batayan para ang isang babae ay matawag na birhen, paano naman po yung mga babaeng ipinanganak na walang hymen? So, ang ibig po bang sabihin noon, pagkapanganak nila, sila po ay hindi na agad birhen? So, mali po. Second, some women may have hymen that needs to be surgically removed, but it's rare. So, eto po, paano kung ikaw ay ipinanganak ng may ganitong kondisyon? Kailangan mong operahan. Pagkatanggal po ba ng iyong hymen, ikaw ay hindi na birhen? So, hindi po. Ito pong mga statement na ito ay malinaw na basehan kung bakit hindi dapat pagbasehan ang hymen sa virginity ng isang babae. Kahit po ang hymen niya ay nagasgas, na-stretch, ipinanganak man siya na walang hymen, or meron siyang kondisyon na kailangang tanggalin ang kanyang hymen, hindi po ito maaaring gawing basehan para matawag na ang isang babae ay hindi na birhen. Matatawag lang pong hindi birhen ng isang babae kung siya ay nagkaroon ng sexual intercourse. Based sa CCC 499, the deepening of faith in the virginal motherhood led the Church to confess Mary's real and perpetual virginity. Even in the act of giving birth to the Son of God made man, in fact, Christ's birth did not diminish his mother's virginal integrity, but sanctified it. And so, the liturgy of the Church celebrates Mary as the ever-virgin. Sa Isaiah 7 verse 14, for this reason, the Lord himself will grant you a sign. Behold, a virgin will conceive, and she will give birth to a son, and his name will be called Emmanuel. Malinaw po dito na ang Diyos mismo ang pumili ng isang birhen para maging ina sa kanyang bugtong na anak. Kahit po si St. Matthew ay nag-agree po dito. Nababasa po natin sa kanyang Gospel, Matthew 1 verse 23, behold, a virgin shall conceive in her womb, and she shall give birth to a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God is with us. Kahit po ang ating inang Maria, si Birheng Maria, ay kinonfirm po niya noong siya ay kinausap ng anghel na siya ay isang birhen. Ano po ang sabi niya? Sa Luke 1 verse 34, but how can I have a baby? I am a virgin. Ang pagiging birhen ni Inang Maria nang ipinagbuntis niya si Jesus ay hindi naman po tinututulan ng ibang sekta dahil malinaw nga po, katulad po ng sinabi ko kanina, yan po ay mababasa natin letra por letra sa Biblia. Alam naman po natin, ang mga kapatid natin sa ibang pananampalataya ay mahilig maghanap ng letra por letra. So,
ang kanila pong tinututulan ay ang pananatiling birhen niya habang panahon. So, bakit? Bakit po nila tinututulan yan? Dahil may mga Bible passages po na nakakalito at pag binasa nyo po yun lamang ang inyong batayan or binasa nyo po siya nang hindi nyo na sinaliksik kung ano ba ang meaning ng context na yon, binasa mo lang yung text, di mo sinama yung context, talaga pong malilito ka at maaari kang maligaw sa katotohanan. Ito po yung mga common verse na ginagamit ng mga Protestants pang-atake po sa doktrina nating ito. First, but she remained a virgin until her son was born and Joseph named him Jesus. Matthew 1 verse 25, naisip po nila, na-preserve daw po ni Mary ang kanyang virginity until she gave birth to Jesus. Dahil daw po sa word na until, dahil daw po, ang sabi doon ay hanggang sa ipanganak niya si Jesus. So, pero ito po ba, ang salitang until po ba or hanggan, ang ibig sabihin po ba noon ay hanggang doon na lang? Yun na lang po ba doon sa sinabing panahon? So, hindi po. Pwede po, pero hindi po sa lahat. Hindi po sa lahat ng bagay. Dahil may mababasa din naman po tayo sa Biblia, ang salitang until or hanggan na hindi nagtapos sa panahong ibinigay. Halimbawa na po sa 1 Timothy 1 verse 14, until I get there, read and explain the scripture to the church and preach God's word. So, ang ibig sabihin po ba ni St. Paul dyan, ay kapag dumating na siya, ay titigil na si St. Timothy sa pag-preach sa God's Word. So, hindi po. Bakit naman po siya titigil? Ano po? So, ito pa po, sa Genesis 8 verse 7, and sent out a raven, and it kept flying back and forth until the water had dried up from the earth. Nung matuyo po ba ang tubig? Ulitin ko po ha, ang sabi, kept flying back and forth until the water had dried. So, ang uwak, hindi naman po siya bumalik nung matuyo ang tubig, di po ba? Kaya nga po nag-send na si Noah ng dove dahil hindi na nga po bumalik yung uwak. So, another example po yan. Ito pa po, 1 Thessalonians 5 verse 23, we can barely read this. May the God of peace himself make you entirely pure and devoted to God, and may your spirit and soul and body be kept strong and blameless until the day when our Lord Jesus Christ comes back again. So, ang ibig sabihin po ba niya na kapag bumalik na ang ating Panginoong Jesus, ang mga Thessalonian ay titigil na sa pagiging devoted nila sa Diyos. Medyo nakakatawa po kung yan ang ating pagbabasehan, kung pagpipilitan po ng ating mga kapatid sa ibang pananampalataya na pag sinabing until ay hanggang doon na lang sa time na ibinigay. Ito pa po, 2 Samuel 6 verse 23, at si Michal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Ano pong ibig sabihin nun? Nung mamatay po ba siya? Kasi ang sabi po, hanggang sa araw ng kamatayan, hindi siya nagkaanak. So, after po ba niyang mamatay, nagkaanak na po ba siya? So, hindi po. Hindi po pwede yon. Hindi po kakayanin. Dito po makikita po natin na ang salitang until ay hindi nagtatapos sa panahon na ibinigay, bagkus it even proves that it will continue even more doon sa time na ibinigay. Hindi lang doon, kundi mas mahaba pa, mas malawak pa. Second objection po nila, is Jesus really the firstborn of Mary? So, kasi daw po, kapag sinabi na panganay, pag sinabing firstborn, ibig sabihin daw ay may kasunod pa. Kaya nang sabihin na si Jesus ay panganay na anak ni Maria, nangangahulugan na mayroon pa siyang ibang anak na sumunod kay Jesus. Hindi po ganoon ang kahulugan ng panganay sa mga Hudyo. The Word of God defines firstborn as everything that opens the womb. Firstborn is a title who opens the womb and not to be restricted to him who has brothers. Basta ikaw ang unang ipinanganak, ikaw ay panganay. Basta ikaw ang nagbukas ng sinapupunan ng iyong ina,
ikaw ay matatawag na firstborn. Hindi po yan para lamang, hindi po yan exclusive lamang sa mga may secondborn, sa mga may kapatid. Halimbawa po niyan, bigyan ko po kayo ng example. A tomb has been discovered in Egypt dating back to biblical times with inscription, "Here lies Arsinoe, who died in giving birth to her firstborn." So, maliwanag naman po na hindi na siya magkakaroon pa ng secondborn. Panganay, hindi na po magkakaroon ng pangalawa. Namatay na nga po sa panganak sa kanyang panganay. Paano pa po siya magkakaroon ng pangalawa? Hindi po ba? Third, Jesus' brothers. May mga kapatid daw sa laman ng ating Panginoong Jesus. So, paano nila nasabi? Sino nga ba yung mga kapatid ni Jesus na tinutukoy sa Biblia? Basahin po natin Matthew 13 verse 55. Hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? Ayan, letra por letra daw pong mababasa natin na ang Panginoong Jesus ay merong kapatid. Sa Biblia po ay may 3 Santiago na binanggit. James the Less, James the Great, at si Santiago na tatay ni Judas Tadeus. Sino naman po ang tatay ni Santiago at ni Juan? Si San Jose po ba? Basahin po natin sa Matthew 10 verse 2. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinawag ding Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Ang tatay ni Santiago at ni Juan ay si Zebedeo na asawa ni Maria. Asawa po ni Maria si Zebedeo, hindi po Maria na asawa ni Jose. Tandaan po natin, sa Bible po, 6 na Mary po ang nabanggit dyan. Maria na taga Bethsaida, Maria na taga Roma, Maria na asawa ni Cleophas or Alfeo, Maria na asawa ni Zebedeo, Maria Magdalena, at ang ating Mama Mary. So, sino pa ang isang Santiago na kapatid ni Judas? Sino ang tatay nito? Si Saint Joseph din po ba? Basahin po natin, Lucas 6, verse 14 to 16. Sila ay sina Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito, sina Santiago, Juan, Bartolome, Felipe, Mateo, Tomas, Santiago ang anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Ang tatay ng isang Santiago ay anak ni Alfeo na asawa ni Maria. Again, ibang Maria na naman po yan. Asawa po ni Alfeo at hindi po Maria na asawa ni San Jose. Sa John 19 verse 25, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kanyang kapatid at ang kapatid nitong babae na si Maria na asawa ni Alfeo at si Maria Magdalena. So, ibig sabihin, tandaan po natin, huwag natin kalimutan, pag sinabing Maria, alamin po natin kung sinong asawa. Hindi po pag sinabing Maria ay ina ito ni Jesus. Tandaan po natin, 6 po ang Mariang binanggit sa Biblia. So, sa Marcos 15 verse 40, naroon din ang ilang babaeng nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Salome, Maria na ina ng nakababatang si Santiago at ni Jose. So, kapag sinabing kapatid, hindi po ibig sabihin ay kapatid sa laman. Dahil maaari pong ito, ang kapatid po, ang salitang brother po ay marami pong kahulugan. Maraming beses po itong ginamit sa Biblia na hindi nangangahulugan lang sa kapatid sa laman. Maging tayo po ay pwede ding maging kapatid ng ating Panginoong Jesus. Paano? Basahin natin sa Matthew 12 verse 50, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, iyon ay ang aking ina at mga kapatid. So, pag tayo sumunod sa ating sa Ama, sa Diyos, tayo ay kapatid na ni Jesus. So, anak na rin ba tayo ni Maria? Hindi po ba? Mayroon pong, sa Biblia po, 8 katawagan ang ginamit sa pagtawag
na brother sa Old at sa New Testament. First, brother in natural and common sense. Ito po yung kapatid sa laman. Mababasa po natin sa Matthew 1 verse 2, Luke 3 verse 1 at 19. Second, a near relation or cousin. Malapit na kamag-anak or pinsan. Sa Genesis 13 verse 8, magkamag-anak, hindi magkapatid, pero tinawag na brother. Genesis 14 verse 26, Matthew 14 verse 46, John 7 verse 3, Acts 1 verse 14, Galatia 1 verse 19. Third, kababayan. Matthew 5 verse 47, Acts 3 verse 22, and Hebrews 7 verse 5. Fourth, a disciple or a follower. Matthew 25 verse 40, Hebrews 2 verse 11 to 12. Fifth, kapanalig, kapananampalataya. Maging tayo naman po sa ngayon, gumagamit po tayo ng brother, sister, tinatawag po natin yung mga kapananampalataya natin. Maging ang mga taga-ibang sekta nga po, tumatawag sila ng kapatid, kaganyan, kahuan, kamateo, hindi po ba ganun ang tawagan nila, meaning kapatid. So, magkapatid po ba sila sa laman? Hindi naman po, di ba? So, bakit po nag-a-assume yung iba na pag tinawag na kapatid ay kapatid na sa laman? Maging sa panahon nga po nga natin ngayon ay tumatawag po tayo ng kapatid sa hindi naman po natin kapatid. Okay. Fifth, six na pala. Fifth, one of the same faith. Acts 9 verse 30, Acts 11 verse 29, and 1 Corinthians 5 verse 11. 6, a colleague in office. 1 Corinthians 1 verse 1, 2 Corinthians 1 verse 1. 7th, a fellow man or kasamahan. Genesis 9 verse 5, Genesis 19 verse 7, Matthew 5 verse 22 to 24, at Matthew 7 verse 5. Okay. 8, one beloved or closely united in another in affection. Maring malapit na kaibigan. So, 2 Samuel 1 verse 26 at 1 Thessalonians 5 verse 1. Malinaw, nabasa po natin sa Bible na hindi lang po ginamit sa kapatid sa laman, hindi po nangangahulugang kapatid sa laman ang paggamit ng salitang brother. Ngayon po, alamin po natin, sinabi nga po ba talaga sa Biblia na walang naging ibang anak ang ating inang Maria? So, mababasa po natin yan sa Zechariah, prophecy po ni Zechariah. Zechariah 12 verse 10 ng King James Version, ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin, at sa gayon, kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat at tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak na panganay. Kaisa-isang anak po, hindi po sinabing may kapatid, bagkus ito'y bugtong na anak. Kahit po ang mga Protestant Reformers, naniniwala po sila na si Mary ay ever virgin. Martin Luther, the father of all Protestants, anong sabi niya? Christ was the only son of Mary, and the Virgin Mary bore no children besides him. Zwingli, I firmly believe that Mary, according to the words of the Gospel, as a pure virgin brought forth for us the Son of God, and in childbirth and after childbirth, forever remained a pure, intact virgin. Wesley, born on the Blessed Virgin Mary, who as well after as before she brought him forth, continued a pure and unspotted virgin. John Calvin, certainly no man has ever raised a question on this subject except from curiosity, and no man will abstain keep up the argument except from an extreme fondness from disputation. Pero sa kasamaang palad po, sa panahon natin ngayon, hindi lang po question ang ginagawa nila, hindi lang po nila kino-question, kundi talagang kanilang tinututulan, sinasalungat ang doktrina nating mga Katoliko tungkol sa perpetual virginity of Mary.
Kung yung mga early Protestant po, sila ay sumasang-ayon na ang ating Inang Maria ay nanatiling birhen hanggang sa siya ay sa habang panahon na siya ay nabubuhay. Itong mga bagong sulpot po, sila po ang nagtatanong at kumu-question sa kanyang pagiging ever virgin. Bakit po? Simpleng dahilan lang po. Dahil hindi po mababasa letra por letra sa Biblia. So, wala rin naman po tayong mababasa letra por letra. Wala po tayong mapapatunayan na ang Inang Maria, si Birheng Maria, ay hindi nanatiling birhen habang panahon. So, kaya nga po ang ating Panginoong Hesukristo ay nag-iwan ng iglesia at ibinigay niya po dito ang authority. At ito po ay pinapatnubayan at papatnubayan ng banal na Espiritu ng Holy Spirit. Para po kung sakaling magkaroon ng mga ganitong katanungan, magkaroon po ng confusion, dahil napakatagal na po nung nasulat ang Biblia, napakatagal na nung mabuhay nung nandito sa lupa ang ating Panginoong Hesukristo, ang mga apostol. So, lumawak ang paniniwala ng tao. Ito, nagkaroon nga ng mga ganitong question. So, alam po natin, may tatakbuhan tayo, may tatanungan tayo bukod sa Biblia, kung ano ba ang katotohanan. Dahil alam naman po natin, ang Biblia po, lahat po ng nasa Biblia ay katotohanan, pero hindi po lahat ng katotohanan ay nasa Biblia. Kahit po ang Biblia mismo ay nag-confirm dito. Ano po ang sabi niya? Ang iglesia, ang haligi at sandigan ng katotohanan. So, kung nagkaroon po tayo ng confusion sa nakasulat sa Bible, kung meron pong nakasulat doon na may kapatid si Jesus, pero nakasulat na hindi po anak ni Maria at nagkaroon tayo ng kalituhan, sa iglesia or sa simbahan po tayo magtatanong. So, kahit naman po ang yun nga po, binasa ko mga early Protestants, sila po ay naniniwala dito. So, sino po ba ang mga bagong sulpot lang para kumwestiyon dito? Hindi po ba? So, tatandaan po natin tayong mga Katoliko po, tayo po ay naniniwala hindi lamang sa pagiging birhen ng ating Inang Maria nung siya'y magbuntis sa Panginoong Jesus, kundi hanggang sa she remained forever virgin all her life. Siya po ay virgin. Basahin po natin sa Luke 1 verse 26 to 38. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And he came to her and said, "Greetings, O favored one, the Lord is with you." But she was greatly troubled at the saying, and tried to discern what the sort of greetings this might be. And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son. And you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father David. He will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." And Mary said to the angel, "How will this be, since I am a virgin?" And the angel answered her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, your relative Elizabeth, in her old age, has also conceived a son. This is the 6th month with her who was called barren. For nothing will be impossible with God." And Mary said, "Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word." And the angel departed from her. Himayin po natin. Ang sabi po sa talata, a virgin betrothed to a man whose name was Joseph.
Noong panahon na ang anghel ay magpakita sa Birheng Maria, siya ay nakatakda ng ikasal kay Saint Joseph. Anong sabi ng anghel? Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you call his name Jesus. Ang ginamit po ng anghel na word ay will. Kapag sinabi pong will, ito po ay future tense. Pwedeng pagkasabi ng anghel ay magbubuntis na ang Birheng Maria. Pwede ring after 5 seconds, after 5 days, 5 weeks, 5 months. Basta po future. Basta po sa darating na panahon, ang Birheng Maria ay magbubuntis. So, sa isang babae po na malapit ng ikasal at sabihan ka ng anghel na ikaw ay magbubuntis, malamang sa malamang po, ikaw ay matutuwa. Kasi ikakasal ka na po at babalitaan ka pa na sa near future ikaw ay magbubuntis, diba? So, pero ano po bang isinagot ng Birheng Maria sa anghel? And Mary said to the angel, how will this be since I am a virgin? Sabi niya, how will this be? Paanong itong mangyayari? Ay, ako yung isang birhen. So, sa isinagot ng Inang Maria sa anghel, maiintindihan natin na siya ay may planong maging birhen panghabang buhay. Dahil sa sagot niya, alam niya na kapag nagbuntis ang isang babae, ay may pagtatalik na magaganap. Pero ang isinagot niya ay pagtatanong dahil marahil siya ay may panata na maging birhen habang buhay. Ang tanong, maaari ba or posible ba na mapanatili ni Birheng Maria ang kanyang pagkabirhen habang buhay kahit na siya ay nakatakda ng maikasal? Basahin po natin, Numbers 30 verse 10 to 11. Kung ang isang babaeng may asawa ay mamamanata o mangangako, may bisa ito kapag hindi tumutol ang kanyang asawa sa araw na malaman niya ito. So, pwede palang mamanata ang Birheng Maria na ang kanyang sarili, ang kanyang pagkabirhen ay tanging iaalay niya lamang sa Diyos. Ito pala'y posible. Basta't papayag ang kanyang mapapangasawa. So, imaginein po natin ang statement ng angel kung gaano kadakila ang sinabi niya tungkol sa batang ipanganganak ng Birheng Maria. You will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Pero ano ang tugon ni Mama Mary? Anong sabi niya? How can this be since I am a virgin? Hindi siya nagtaka kung anong klaseng bata ang ipapanganak niya. Hindi siya nagtaka kung paanong siya'y manganganak ng ganoon kadakila na maghahari, na hindi magwawakas ang paghahari. Bagkus, ano ang kanyang ipinagtaka? So, nagtaka siya kung paanong siya'y manganganak dahil sa siya ay isang birhen at may planong manatiling birhen magpakailanman. Halimbawa, bigyan ko kayo ng isang halimbawa, may biglang anghel na lumitaw sa harapan ko at sabihin niya sa akin, ako'y mananalo sa loto. So, hindi ako magdududa doon kasi sabi niya, ako'y mananalo, hindi po ba? So, sinabi niya, kahit pa ako'y hindi tumataya ng loto, pero ako'y tataya sa future dahil sinabi niyang ako'y mananalo, matutuwa na lang ako. Mag-expect akong mananalo ako. Pero kung ako'y may paniniwala na ang pagtaya sa loto ay isang sugal at ayoko yung gawin at nangako akong hindi ko yun gagawin, kahit nasabihin ng anghel, pag sinabi ng anghel na ako'y mananalo sa loto, talagang ako'y mapapatanong. Magtatanong talaga ako kung paanong iyon ay mangyayari kung hindi naman ako tumataya sa loto or wala naman akong planong tumaya sa loto. Hindi po ba? So, nagets niyo po ba yung sinabi ko? Noong kausapin ng anghel ang Birheng Maria, sabi po niya ay, ikaw ay magbubuntis. Hindi naman po niya sinabing, ikaw ay buntis. Hindi po ba?
So, ganun din po yon sa analogy. So, pwedeng sa future siya magbuntis dahil nga siya ikakasal, pero nagtaka siya dahil siya walang plano na magpabuntis. Merong isang verse sa Bible na maaring sumuporta sa perpetual virginity ni Mary. Ito po ay naganap nung ang ating Panginoong Hesukristo ay malapit nang mawala dito sa mundo. Sa kanyang mga huling hininga, anong sinabi niya? Sa John's Gospel, chapter 19, in this scene, right before Jesus dies, he does a wonderful act of taking care of his mother. He entrusts his mother Mary to the care of the beloved disciple John. Ngayon, pag-isipan po nating mabuti kung mayroon pa pong ibang brothers or sisters or may ibang anak ang ating Inang Maria, mayroong kapatid ang ating Panginoong Hesukristo kay Maria, hindi po niya iiwan sa ibang tao ang kanyang ina. Hindi po niya ihahabilin kay John ang kanyang ina. Dahil po sa kostumbre ng mga Hudyo sa kanila pong kultura ay kahiya-hiya po yon kung ihahabilin mo yung ina na ikaw naman po ay meron pang ibang kapatid. Bakit mo iiwan sa ibang tao ang iyong ina? So, here we see in John 19 a strong biblical support for the Catholic traditional understanding that Mary remained a virgin all her life. Wala po siyang naging anak at wala pong naging kapatid sa laman ang ating Panginoong Hesukristo. Dito po nagtatapos ang aking pong discussion about perpetual virginity of Mary. Nawa po ay may natutunan kayo, may naintindihan po kayo sa aking mga ipinaliwanag. And God bless everyone. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.